ano. Morning. So currently, nandito tayo sa may Pampanga. So ayun na. So nandito tayo sa mismong Pampanga Art. So stopover muna kami dahil kumain muna tayo ng almusal para dire-diretso na ulit tayo ng Padjak. So currently, nakaka 60 kilometers na tayo distance covered. So ang plan natin for today is sana makaabot ng 300 kilometers. Pero kung hindi is abot tayo hanggang sa may Suwal. West Loop ulit tayo. So yung mga naging ride namin dati ni Miko. So kasama natin si Toots, si Tito Leo, si Joel. So yun, so maaga pa. Actually 2:17 AM ng umaga. So plan namin next stop namin is San Fernando, tapos Tarlac na. Okay. So, unang abere natin. Pero hindi tayo. Si Toots. So, nabutasan si Toots. So, ayusin muna natin yung bike niya. Di ba nga kasi mga nadaanan natin bubog kanina. Pressure ko ng ano? Yung Batman. San Fernando na tayo. Okay, good morning. So it's already 4:09 AM. So kakape muna kami kasi tinatamaan na kami ng antok. After 107 kilometers, makabot na rin tayo dito sa may Bambang Bridge. Antok na stress pagka kapasa tayo. Yun, Tarlac City. So yun, within 8 kilometers makakarating na tayo sa may junction. So usapan na namin, dito muna kami dun sa junction, tapos hanap muna kami na mapagpapahingahan, saka syempre mga kainan. So mga antok na, saka gutom at last pag na rin naman kami kasi wala pa kami tulog. Simula kagabi ng alas 11 hanggang tumapos lang na tayo.
you know, so moving na ulit kami. So actually kumain muna kami kanina tapos sumidlip kasi medyo mga pagod na saka mga puyat pa dahil nga alas 11 ng gabi tayo pumadyak. Fortunately medyo natagalan kami kasi paalis na kami, hindi na napansin ito na flat na naman siya, so nag-patch ulit kami ng gulong niya. So kapag may nadaanan lang kami ng bike shop, plano na lang niyang bumili ng gulong. Santa Ignacia. Masarap na combination pagpasok natin sa Santa Ignacia. Headwind sa mga ahon. Kaya mga ahon dito hindi naman ganun mga katataas, mostly mga 5 to 6%, pero ingat-ingat lang kasi halos mga kasabay nyo dito mga truck, ang daming truck. Ako na may headwind, solid. Doon sa wakas, nandito tayo sa Kamiling. Yun. So moving na kami. So currently meron na tayong 166 kilometers na nako-cover. So ang goal namin umabot hanggang Bolinao. So nasa 300 kilometers. So tignan natin yung aabot tayo kasi medyo late na, approximately mga 9 to 10 PM ang dating namin doon. So tignan natin along the way kung magbabago yung plano. Welcome to San Clemente. Pangasinan. Uwian na. Nakapalawak na nila yung kalsada dito. Yun, time check 3:37 na ng hapon. So nag-usap-usap kami kung itutuloy pa ba namin ang Bolinao. So if ever magkaroon tayo ng plan B kapag hindi na talaga kaya, so isip namin ang plan B hinto lang sa Wal o hanggang sa may Alaminos, tapos doon na magpahinga kasi grabe yung headwind dito sa Pangasinan. Grabe yung effort na binibigay namin sa Kajak. Speed namin 18 pero yung effort namin na takbuhan pang 30. Kaya medyo nakakalaspag din yung init saka yung headwind. Ayun, so maghahanap na kami ng matutulayan namin para ngayong gabi. So 17 kilometers hanggang umabot tayo sa may Labrador, tapos doon na tayo maghahanap ng ating matutulayan para makapagpahinga na tayo. Tapos doon na lang natin planuhin kung ano yung magiging itinerary natin para bukas. Nakuli nila ako.
dito tayo sa may J Serenity Resort overnight. So, actually malaking area. Pwedeng gamitin yung pool. Malaki din yung kwarto na nakuha namin. Okay, so ito yung room. So 5 kami. Ito na yung nakuha namin. Okay. CR. Go ahead. So room rate is 5,000 pesos. Tapos may 9%. So makuha namin siya ng 4,500. For 5 na to. So hindi naman masama. Ano, mga vlogger. Ito vlogger. So yung mga bikes namin hindi pwedeng ipasok sa kwarto. So ang in-offer pwede doon sa may kubo or pwede din naman dito. Kasi 5 naman kami. Tapos pwede din daw doon sa may parking area. Pero syempre since medyo Okay na rin. ayaw namin lumayo yung mga bike namin, pwede naman dito. So pwede na dito or mamaya ilipat namin sa kubo. So sabi naman ni ate safe naman dito. Sa beachfront banda. Kaya sure na safe daw yung mga bikes namin and mamaya isasarado nila yung gate. Flex. Jogging tayo. Hindi pa na-content. Flex pala. Doon ka. Good morning. So day 2 ng ating multi-day ride. So currently 7:44 AM. So ayan, kakabi pa lang kami. Mga tinatamad na naman gumalaw ang mga matatanda. So ayan, so gagawin namin kakape tapos kakain. Tapos bahala na mangyari. Pero antayin natin si Don sa may Kalasyaw pa kasi siya. So hindi natin alam kung ano siya Tanong makakadating. mo kay Leo, bakit nag-bus? Oh, kape muna tayo. So, ang original title talaga nito Greatest eh. Greatest. Pero kapag dito sa probinsya, Greatest. So, yun nga, si Don nag-bus papunta sa atin mula Manila. Bakit nga nag-bus si Don? Wala, mahina. Dinaday lang pa yung work. Oh, week lang naman. Ayun, as usual, late na naman yung ride out. So 10 AM kami magra-ride out. So medyo napasarap yung tambay. So plano namin ngayon dumiretso ng Bolinao, tapos gala-gala. Tapos bahala na kung ano mangyari. Medyo late na rin kasi yung ride out natin. So pero tuloy pa rin yung plano na tapusin yung loop. Na plano talagang ride namin. Hindi na nga pala kami magbubulinao. So diretso na kami dun sa pinaka-loop kasi wala nang gusto magpunta dun sa lighthouse. So diretso na tayo hanggang mababot tayo ng Alaminos. Kasi planong bumili na tools ng gulong kasi kahapon nakadalawang beses siyang naplatan. Okay, simula na ng ahon. Yan 47 kilometers hanggang umabot tayo sa may Deadpool. So yun muna yung pupuntahan natin ngayon. So isa yun sa mga destinasyon na plano talaga natin puntahan ngayong araw. Yun, so ride out na kami. Kakatapos lang din naman talaga natin kumain dun sa may Kalapaw. Diretso na tayo ngayon ng Burgos. So doon kasi located yung Deadpool. So medyo malakas yung hangin. Grabe na yung headwind. Pero
pagdating natin doon sa Deadpool, sigurado may enjoy natin. Uy, temperature check 39.4. Mainit na kasi tanghali na naman yung ride out natin. Mabini! Deadpool is waving. Wala lang akong sabi. Hindi ha. Ang haba ng ahon. Kunti na lang. 100 meters na lang. Tapos na. Tapos recovery. Yari, medyo madilim ang langit. Huwag sana tayo kabutan ng ulan. Yun no. So ayan, pabalik tayo ulit dito sa may coffee hub. Medyo matagal din yung huling punta natin dito. Yung huling punta namin ni Miko sa unang West Loop. So ayun o. Welcome back! Lupin! Ano nakalagay pa yung mga stickers? Andun sa akin yung isa sa apartment. Yun o. Solid dito, solid. So yung mga gusto kumain dito sa may bandang Burgos. Solid to, try nyo. Ayun, moving na ulit kami. Napasarap na naman ng tambay dun sa may coffee house. So ngayon, diretso na tayo ng Deadpool. Tapos mamaya, bahala na kung ano mo pag-uusapan. Kung itutuloy pa ba namin yung pinaka-loop o pagdating sa Olongapo, eh magbabas na lang kami. So bahala na mamaya pagdating natin sa Tanchel. Kanina pa kami maahon. Tapos mostly rolling hills naman. Kaya lang may headwind, kaya mabigat-bigat din. Ayan o. So in 8.5 kilometers andun na tayo sa mismong Deadpool. Kaya lang may entrance dito, entrance fee. Kasi ano yun, yung entrance fee included na doon yung environmental fee. Kailangan, hindi ko na maalala kung magkano. Ito na, entering na tayo dito sa may papasok sa Deadpool. Ito na yung information center. So ayan, ito na, magbabayad na tayo dito ng environmental fee. So yun, 30 pesos lang, mas mura pa din. So kala ko nga 50 pesos pero 30 lang pa. Bago tayo makapasok, alin yung view na. So ayun yung aahonin natin bago tayo makapunta sa may Deadpool. So medyo matarik to. Nasa 23% gradient to na gravel. Ayun o, medyo sketchy. So dati naka MTB tires tayo, pero ngayon mukhang mukhang ayaw nating ilaban ah. Sumayad na naman yung fender ko.
Yung pala yung mali namin. Medyo mataas kasi yung mga tire pressures namin, kaya tumatalbog dun sa mga bato. Pakaliwa. Naku, kumarang yung baka. Hiraan. Ayan, pasok dito tayo sa may Mary Hill Youth Camp. Tapos doon natin makikita yung pinaka nasa baba pa yun ng burol, pero hindi na tayo bababa sa mismong death pool. So mag-ano lang tayo, sightseeing. Yun, tapos na tayo mag-picture, mag-video. So, alis na tayo. So, medyo late na rin. Time check, 4:51 ng hapon. So, kung may araw, sulitin na natin yung padjak natin. So, mamaya na lang sa transient pag-uusapan kung ano ba talaga magiging plano natin bukas. Kasi mahaba-haba pa tong gahin natin eh. Kasi ang total talaga nung loop na to 600 since reverse natin, tapos marami tayo naging delay sa biyahe natin na to, para at least makauwi tayo ng maayos bukas ng gabi. Ano ba yun? Pakyan yata, baka yun. Hindi kaya yun?
laki ng bato. Yeah! Hindi kaya. Ayun, so moving na kami. So kakatapos lang natin sa death pool. Nagpahinga lang kami ng konti tsaka konting snack. So ngayon kahanap na kami ng transient, kaso medyo malayo pa yung babiyahin namin. So kung susumahin, meron pa kaming 140 kilometers hanggang dun sa pinaka destination namin na maghanap ng transient. Pero bahala na mamaya kung ano ba talaga mangyayari. Baka kasi bigla lumalim na yung gabi, wala pa kami mahanap ng transient. Ayun, gravel na tong dinadaanan namin. Experience ulit ng gravel. Ay! Na naman kami sa golden hour. Grabe, posibleng hindi ka huminto sa ganda talaga. Beat, man. So dahil dyan, nagsa kami, wala pa kaming transient. Ay! Kinesis. Huling sulyap sa golden hour. So in 2.5 kilometers meron ng mga resort na makikita dito. So tingnan namin kung meron kami makukuha at kung mapagdedesisyon na namin na dito na kami mag-overnight. Bahala na mamaya pagdating dun sa mga resort kung ano mapag-uusapan. Kasi dumidilim na. Grabe yung dilim, oh. Walang ilaw sa kalsada. Gravel. So ito na, moving na kami. So plano namin sarado yung ride ng 150 ngayong araw para medyo may makover kaming distance. Tapos mamaya dating natin sa matutuloy natin transient, saka lang natin pag-usapan na magiging plano bukas. Good morning. So nagsiset up na kami ng mga bikes namin at mga gamit namin. So current time 8:36 na ng umaga. So medyo malayo-layo pa yung papadyakan namin, 260 kilometers mula dito sa Santa Cruz hanggang sa Manila. Hindi natin ng oras ay makakauwi. Medyo inuulan-ulan din kasi ngayon. So medyo pinag-itripan kami ng panahon, biglang bubuhos, biglang araw, tapos bubuhos na naman.
So antayin na lang natin matapos yung iba nating kasama para tayo makapag-ride out na. Yun, sa wakas, ride out na. So yun, nandito na nga pala tayo sa Candelaria, Zambales. So medyo nagkanya-kanya muna kami facing para may mga makover na distance. Kasi doon nauna na kasi kailangan niyang mag-facing ng sarili niya kasi may sasalihan siyang challenge next week. Tapos tayo, kanya-kanyang facing lang tayo. Kung ano lang yung kaya nating ibuga, yun lang ipa-facing natin. Si Miko bumalik dun sa resort kasi naiiwan niya yata yung ilaw niya, hahabol na lang siya. Tapos si Tito Leo nasa likod lang natin. So maya maya magkakasabay-sabay din naman kami. So habang hindi pa masyadong umiinit, so hopefully mas maka-cover tayo ng mas mahabang distance. Hindi pa rin kasi tayo nag-aalmusal kasi walang makainan dun sa resort. So ayun na pala si Toots kasi doon nasa ulan. Yun, sakto idaan ng kainan, tapos sakto pa ulan din. Okay, moving na kami. So kakatapos lang nating kumain. Actually hindi na tayo pahinga. Kakain natin, rekta padjak na para mas may makover na tayo ng distance. So nagsisimula na rin uminit pero makulimlim pa din. Pero mas okay na yung ganito para at least hindi sobrang init. Pero sana wag bumuhos ang ulan. Pauwi natin 260. Hindi rin madali. Maraming pagtunging ang gaya nito. Approaching Masinloc. Ahon. Lugi, false flat. Akala mo walang ahon, pero makita mo 7%. Tapos mainit na. Time check 11:25 na ng umaga. So malapit na ang tanghali. Pero grabe na ang init kasi kakatapos ng ulan. Kaya yung singaw ng lupa, ramdam natin sobra init. Okay, so moving na kami. Nakapagpatila na rin kami ng ulan. Tapos nakapag-patch din ako ng tube ko ng gulong. So na butasan tayo ng mga staple wire. Maliit, kaya kailangan nating tiusin. So ito na, currently moving na tayo. So usapan namin, magkikita tayo sa may Iba Jollibee, so 6 kilometers away. Wala na yung ulan, nilusong na namin. Magdidesisyon kami kung anong magiging plano kasi medyo malala na yung ulan eh. So nagiging zero visibility. So kung mas lalala pa yung ulan o hindi hinto, baka hindi na rin talaga namin tapusin yung pinaka-loop. So if ever na mapag-desisyon na namin, baka sa Dao na kami sasakay ng bus pa Manila. Pero depende pa rin kung ano ang pinaka-mapag-uusapan mamaya pag sabay-sabay na kami lahat. Ang lamig! So ito na, padjak na tayo, Paolongapo. So usapan namin, baka magbasa lang kami pagdating namin ng Olongapo kasi medyo hindi nakagandahan yung panahon. Tapos ang lala na rin talaga nung ulan. Ayaw na rin lumuwanag ng langit eh. Napagdesisyon na namin 80 kilometers mula dito hanggang Olongapo, sakay na tayo ng bus.
barbecue Abangan. Pero welcome tayo San Felipe. Aquarium burol. Nakakalungkot tingnan. Nisira yung burol. Iba talaga si Don. Iba labasan si Don. Daming nilabas eh. Ayun, nakadali kay Don. Laki. Solid. Tornilyong malala. Time check 5:30 na ng hapon. Pero mukha lang gabi. Kasi ayun na naman yung ulap. So nagbabadya na naman bumuhos. So expect na natin kasalubungin natin yung ulan. Kasi lala na. Sobrang dilim na. Wala